Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines, Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Big Paipon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Ben Paipon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines, Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Gising na ba kayo? Good evening po, Ben Paipon sa ating Your Honor, please, dito po sa Broad Streamcast Communicators. Ito po'y araw-araw, gabi-gabi, na tayo po ay magkakaniig dito po sa ating platform. Programang Your Honor, please, Lunes hanggang Biyernes, no? Alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is February 8th, the start of the campaign period for 2022. Lahat po ng mga kandidato na nasa kalsada na ho at nasa kanya-kanyang
inaugural speech, yung kanilang pambungad na pagpananalita on an official capacity. Oh, ang tropa po ng mga BBM ay nandyan po sa Philippine Arena, one of the largest arenas in the country. Oh? And nairaos na po ang kanilang ano bang tawag doon? Inaugural proclamation rally. Si Madam Lenny naman po, mga kabayan, ay nandun po sa Camarines Sur. At hanggang kanina, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang mga speeches. Oh. Si Cal Leody ang nagkaroon po ng problema. Leody de Guzman, no? Ito po yung mga partido ng mga manggagawa. Kawawa naman po mga manggagawa ho natin. Kasi mukhang nakaligtaan po ng tropa ni Cal Leody na magtumuhan ng permit, no? Sa COMELEC para sa kanilang proclamation rally. Alam naman po ninyo mga kababayan, may regulasyon ng COMELEC na gusto mong magkaroon ng proclamation rally, there has to be a permit coming from the COMELEC. Mukhang walang nagkasikaso. But even then, tinuloy pa rin nila ang kanilang proclamation rally. At ang sabi po ng COMELEC, wala tayong magagawa niyan. Antayin na lang na kasi ang parusa ho dyan, pwede po silang pwede ma-disqualify po yung kandidato at pwede makulong. Sino kaya makukulong mo dito? Tingnan natin kung gaano kabilis umaksyon ang COMELEC sa kaso na ito ng partido ni Cal Leody de Guzman. Oh? They were not able to secure a permit to hold the proclamation rally and therefore they should be penalized. Tingnan natin mga kabayan, gaano kabilis ang COMELEC na magparusa po. Tingnan natin. Si Ping Lacson ay maayos naman po ang kanilang proclamation rally. Yan na po dito sa Cavite. Si Manny Pacquiao nandun naman po sa Jensan. Lahat po ng kanilang mga pang-senador, party list, and so on and so forth, magkakasama po ang mga kandidato, magkakasama at magkakapartido. Si Kaisko Moreno, nandito rin po sa Maynila. Nagdaos din po ng kanyang proclamation rally dyan po sa Bantayog ni Andres, si kumparing Andres Bonifacio. Alright. Mamaya po, titignan natin kung ano talaga ang pinaglalaban ng mga kandidato ito. Of course, nadinig na po natin ang kanilang mga preliminary talks before the campaign period started. Marami na po mga interviews, marami na po mga inatendara, mga programa sa radyo at telebisyon, mga kandidato natin. And we have now a grasp of what they intend to do itong darating na 6 na taon bilang opisyal ng ating pamahalaan. Sino kaya sa kanila ang mananalo? Pakiusap lamang mo ito. Kung kayo po ay BBM, ipaglaban ho ninyo. Ipaglaban ho ninyo ang inyong ipaniniwala. Kinakailangan wag ko kayong bibitaw kung talagang naniniwala po ako sa inyong kandidato. Kung ikaw ay Lenny Robredo, ipaglaban mo. Wag ko kayong natatakot sa anuman. Basta ipaglaban po ninyo ang inyong kandidato. Ping Lacson, ganun din ho. Isko Moreno, ipaglaban ninyo. Manny Pacquiao, di lalo na ipaglaban po ninyo. Si Manny Pacquiao. Leody de Guzman. Lalo nang matagal nang lumalaban po ito sa mga lansangan po natin. Mga manggagawa, kawawa rin po ang sektor na ito. Talagang napapabayaan. Ipaglaban po natin kung sino man po ang pinaniniwalaan natin. Magbibigay sa atin ng ginhawa sa susunod na 6 na taon. Pero
Pakiusap lamang mo ito, mga kababayan, ha? Siguraduhin ho ninyo na yung ipinaglalaban ho ninyo, tama at totoo. Okay? Mahirap naman ho. Ha? Sumasakay lamang ho tayo. Mahirap naman po kumbaga sa sumasabay lamang ho tayo sa agos. Ay kailangan ho dito ipaglaban ho natin because tayo naniniwala na ito ang tama, ito ang totoo. Mahirap naman po kung ipaglalaban ho natin yung hindi totoo. Mahirap naman po kung ipaglalaban ho natin hindi tama, ay manggagalit po sa atin ang ating Panginoong Diyos. Ha? Okay? Itong araw na ito is going to be the start of the official campaign period, and will last until May 7. Hanggang sa 7 ng buwan ng Mayo. Ang para sa mga local officials, hindi pa po nagsisimula. No? Ito po is I think it's going to be in March pa ho, yung para sa mga local officials po natin. No? Pagsisimula pa po sa Marso ang para sa mga locals po natin. President May 7, locals May 25 po. Para sa mga locals, May 25 hanggang May 7. Pareho din po ang national hanggang 7 po ng buwan ng Mayo. Ganon din po ang mga locals. Nakiusap sa mga locals, walang house to house, sabi ng PNP. Walang house to house, walang handshakes. This goes through sa lahat ng mga kandidato, national or local, walang handshake, pagka nagkakampanya po kayo sa mga bahay-bahay, pero walang bahay-bahay, walang house to house na po. Mahirap ito para sa mga local officials. Ang kampanya dito, house to house talaga hihimuri mo lahat ng mga nandyan sa loob ng bahay. Pagka ikaw ay kumakandidato pang-lokal. Naranasan ko na yun. Talagang masaya po masaya. Masaya ang mga ngampanya lalong-lalo na pagka-house to house. Pero ngayon po na meron pong pandemic. Hindi pa po tapos ang virus po dito sa atin. Maraming virus sa ating lipunan Maraming virus muna tayo. Magpapasensya muna ng konti. Magtiis-tiis tayo. Pahupain natin itong virus po sa ating bansa. Total ang sabi ng mga health experts at ng Okta Research, pababa na po ang bilang ng COVID virus. By Valentine's Day, pwede na tayong magbukas po ng ating ekonomiya. Pwede na pong face-to-face romance. Wala nang online ho dyan. Alright. Pagtiis muna tayo. Let us be cautious for a while. Mag-ingat-ingat pa rin tayo. Hindi ko mo bumababa na po ang bilang ng COVID virus all over the Philippines. Meron nasa 6,000 na lamang po tayo all over the Philippines. Ang bilang ng virus po dito sa atin 6,835. Talagang mababa na po. At pababa pa po ng pababa. Pero hindi pa po nawawala Nandyan pa yung virus. Kanya ito sinasabay na rin po sa ating official campaign period ang nagpagpapabakuna sa ating mga kabataan. Nagsimula na po ito kahapon at meron na po mga 10,000 mga bata ang naturukan na. Itong araw na ito, hindi ko alam kung gaano karami po mga bata all over the Philippines, all over the Metro Manila po ito. All over Metro Manila. On February 14, that's Valentine's Day po, yan magsisimula po ang nationwide vaccination roll para sa mga 5 years old hanggang 11 years old. So pakiusap lamang po sa mga nanay at mga magulang ng mga bata. Meron pong nakasampang kaso, petition para ipatigil muna ang pagbabakuna sa mga bata. Pero hanggat walang PRO, ang korte
ang sabi ng DOH, tuloy-tuloy po ang pagpapabakuna sa mga bata. So, nasa sa mga magulang na ho yun, hindi na po kayo hihingan ng consent, no? Tama po ba yun? Hindi na po ba nanghihingi ng consent ng magulang? Kasi kung bakit pa naman hihingan mo ng consent ng magulang, ano naman, no? Safe naman po yung bakuna. Pero, yan ang sakit po dito mga kapatid. Kung kinakailangan ng consent, bibigay po ng magulang. Ang problema lamang ho dito, parang waiver ho yan eh. Parang waiver po yan ho, mga kabayan ho. Alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng waiver? Pagka may nangyari po sa bata, walang pananagutan ng Estado. Kasi binigay po ng magulang ang kanyang consent. At dyan po natatakot ang ilang mga magulang mo natin. Lalo na po ngayon, medyo sabi nga po ni Attorney Persida Acosta ng Public Attorney's Office, na siyang gumagabay sa mga parents na nagsampa ng petisyon sa korte, ang sabi po niya, undue experimentation ang nangyayari. Sinasagot naman po ng DOH ito, hindi po undue experimentation. Laganap na po sa buong mundo ang pagpapabakuna sa mga bata, hindi lamang po dito sa Pilipinas. At sa ngayon, wala pa po namang nakikita ho yata, meron yata isa. Nagkaroon po ng adverse reaction yung bakuna sa bata at nagkaroon po ng allergy po yata. Pero naayos na po. Ayan. Iisang kaso po lamang dito sa Pilipinas with 10,000 already vaccinated. Ayan. Pero at least meron pong isa. Okay? Arreglado. So, nasa magulang na po yun. Pero ako'y kinakabahan. I have my own apprehensions here, my friends. Mga kababayan, hindi maalis sa isipan ko yung nangyari po sa mga bata ko. Nung tinurukan po sila ng Dengvaxia, yung dengue. Yung dengue, hindi pa po tapos ang pag-aaral no, naiturok na ho eh. Itinurok na ho sa mga bata. Katulad din po nitong bakunang ito para sa COVID virus. Hindi pa po tapos ang clinical trial. Okay sa atin. Yung mga matatanda na medyo matatag na ang ating mga sundalo sa loob ng ating katawan. Pero yung mga bata hindi pa po ganap ang kanilang mga immune system. Of course, meron ng immune system. Pero hindi po kasi tatag ng mga sundalo ni Tata Ben Paipon sa kanyang katawan. Yan ang apprehension ko po lamang. Of course, I could be wrong. I could be wrong. Kanya nga ipaubaya natin sa mga eksperto ang bagay na ito. Nandyan po yung korte, pag-aaralan mabuti ito, sana po wag naman po nilang patagalin ito. Kasi tuloy-tuloy yung pagbabakuna. Kung may mga adverse reactions, pagkatapos, kawawa yung mga bata wala ko silang magagawa sa kanilang sarili Wala ko silang magagawa nakita ko na yung nangyari sa mga bata nung tinurukan po sila ng Dengvaxia. Bakuna yun. Kanya, pardon me, hindi po sa ako'y tumututol po dito sa pagpapabakuna sa mga bata. I have my apprehensions lamang. Parang natatakot po ako para sa kanila because of their yung young age, hindi pa po ganap ang kanilang mga immune system. Yung pananggahon nila sa anumang virus na dadapo sa kanilang katawan. Of course, they are not free from the virus. Kaya nga naman po, binabakunahan na po sila. Pero paano ngayon yan? Alin po ba talaga ang sasagay natin? Yung virus na sigurado papasok na sa kanila o yung hindi pa po nakakapasok. Anyway, our experts, our government officials here, Department of Health officials, nandiyan naman po sila at sinasabi nila safe ang pagpapabakuna sa mga bata. Let us believe them
hindi naman siguro tayo isusubo. At magpasya po tayo mga magulang. Let us remember, itong virus is still there. Pababa na po ng pababa, pero kailangan mabakunahan din po ang mga bata sapagkat susceptible sila, vulnerable po sila sa atake ng virus. Okay? The vaccination started yesterday, tuloy-tuloy po hanggang ngayon. Sana po, pagpatuloy po at sumabay na po tayo, mga magulang, yung mga anak po ninyo, isabay na po ninyo, pabakunahan na po sa ating po mga health officials. Okay? Approve it. Comment. Bernard Munoz Samonte. Magandang gabi po. Good evening. Your Honor, please. God bless you always and your family. Bernard Munoz Samonte. Magandang gabi po. Bernard, nanonood din po si Ma'am Felisa Malibiran. Gadula Melda Erico. Yan. Good evening po. God bless. Stay safe. Yan. Salaw family. Ma'am Jean, good evening. Gino and Yudes, magandang gabi sa inyo. Jomar Maymar, watching na rin po siya. Stay safe. Oy, ang ganda. Meron pong lalagyan ng pang-disinfectant. Stay safe. Sabi ni Bernard Munoz Samonte, good evening po, sabi. Pink Rose is my favorite. Bakit? Ikaw lang ba? Jomar Maymar, good evening po, Sir Ben. Watching na po. Ayan. Chincha Buste is also watching from Kuwait. Good evening po, Sir Ben. Madam Lynn, good evening po sa lahat. Magandang gabi po. Oy, Patas Balita is with us. Patas Balita is watching. Alex Siakido, gandang gabi, partner. Gandang gabi po. Good morning, sabi ni Bernard Munoz Samonte. Mercy Ong is watching. Magandang gabi po. Ma'am Mercy, Kuya Ben, gandang gabi po. Ma'am Lynn, stay safe po. God be with you always po. Ingat palagi. Yan. Happy Pink Valentine's Day at Valentine's to all. Sabi ni Bernard Samonte. Mel is now watching. Mel Rodelio Militante. Angelica Paz. Happy Tuesday evening and more power po sa inyong lahat sa BSC Sir Ben Paipon. Your Honor, please, and Madam Lynn, Miss Universe. Thank God for keeping us all healthy. 3,574 na lang po COVID cases today. Talaga? Let me see. 3,507 na lang po COVID cases today versus 6,835 yesterday. Yan po binasa ko kanina. 6,835. Yan po kahapon. Pero may bago na ho ngayon. 3,574 na lamang po. Ayan, Thank you very much, Ma'am Angelica. Ito po ay data po ng Department of Health. 3,574. Keep safe po pa rin. And God be with us all. Ayan, sabi ni Ma'am Angelica. Good news po ito. Junior Dal is watching. Bell. Rodelio, una maravillosa noche de martes, amigos, damas y caballeros, ladies and gentlemen. Junior Dal, morning, good evening bro, and all of the viewers. Yan, pagbati ni Junior Dal. Si Patas Balita, matagal lang nawawala ito eh. Patas Balita, sir. Magandang gabi po sa inyo. Sir Ben, nilabag ang batas RA 11525. Ano na dapat nating gawin sa ganitong sistema ng gobyerno? Ano itong 11525 patas? Ano itong 11525? Marami na tayong mga Republic Act.
Hindi ko kabisado ito. 11525. Sir Ben nilabag ang batas RA 11525. Ano na dapat nating gawin sa ganitong sistema ng gobyerno? Okay? Na? Pakisabi mo, ano mo lang sa akin, ha? Tatas, comment mo lang sa akin yung ano itong 11525 na ito. Okay? Kuya Ben, ang sabi po ni Maida, tinatawagan po yung polo, walang sumasagot. Nag-message din po siya, wala po reply. So, ang gumagastos daw po yung employer ni Maida hanggang sa gumaling ang problema. Ang problema, anong problema? Ang problema po, yung kumpanya ng taxi ayaw managot. Puro yun pong driver nakakulong. Nakakulong na daw po yung kumpanya. Lang ayaw sagutin po. Meron daw abogado yung kumpanya ng taxi. Tama lamang ho yun, Ma'am Mercy. Let us wait. Hindi naman po makukuha ng biglaan ho yan. Ang mahalaga, yung nakasagasa, whether he likes it or not, is answerable sa batas. Kailangan ho yung driver talaga ang managot kasi siya ang nagmamaneho po eh. Ngayon, kung nakakulong na, that's good. Kasi mapipilitan din po kung maawa ho yung may-ari ng taxi sa kanyang driver, ipagtatanggol niya yan eh. Pero wala magagawa yung employer po ng taxi driver habang nakakulong. Habang nililitis ang kaso, nakakulong po yung driver. Kasi meron pong injuries, physical injuries. Maliban lamang po kung meron pong bail. Yan. Kung meron pong bail, okay lang yun. Makakalabas po. Pero ang importante ho dito, ito po ba meron po bang alalay ho ng employer ni Maida? Okay? Ang Department of Labor po ba, Polo Dubai, sumasaklolo po doon sa naging biktima ng car accident. Ayan. Yan ang kinakailangan na natin tignan ho ngayon. At tabayanan ho ninyo, Ma'am Mercy, kung makokontak po ni Maida ang Polo Dubai. But in the meantime, kung makakapag-set na ho siya dito ng mga detalye ng mga pangyayari, may parating na po natin dito sa Department of Labor dito sa Manila para kung hindi man po sila gumagalaw. Pero hindi ako naniniwala na hindi po sila gumagalaw. But kung sakasakali man po na mayroon pong pagkukulang, ipasend na po ninyo mga detalye ng insidente dito sa akin at ipadadala ko kaagad sa tanggapan po ng Secretary of Department of Labor. Ma'am Mercy, sabihin po nyo kay Maida, padala na po, nag-message na po dito sa atin. Kahapon pa namin inaantay ho yan. Ay hindi naman po ako makagagalaw dito kung wala akong mga detalye. Alright? Okay. Benjamin Alejandro. Itong pinakamagandang lalaki ho dito sa Broad Streamcast Communicators. Hindi lamang po napupuna ho yan. Matangkad ho ito. Benji boy! Gandang gabi. Benji Alejandro is watching. Matagal kong nakasama po ito sa pamamahayag. Rick Itisoy. Pre, watching. Mabuhay. VP Lenny, go, go, go! Ay, alam niyo mga kababayan, diretso na ito. Wala nang liliko-liko ito, Sana ho, yung mga talagang naninindigan at talagang ang paniwala po, ito na. Ang solusyon sa mga problema, ipaglaban ho ninyo. Ako, nag-post na. Ewan ko kung may nagla-like. Basta, alam na po ninyo kung ano yung aking paninindigan sa panahon na ito na kailangan ho natin ng tunay na pagbabago. Mamaya po,
titignan ho natin kung ano yung mga pinaglalaban po nito mga kandidato nito. Because ito po ang kailangan ho natin malaman po ngayon. Particularmente, ito isang issue lamang ho. Ha? Ito West Philippine Sea. Ano po ba ang dapat talaga dito? Ano po bang paninindigan ho ng mga presidentiables natin? Kung sakaling sila po ay manalo, ano ang gagawin po nila sa West Philippine Sea? Tandaan ho ninyo, ang West Philippine Sea nasa kamay po ng mga incheck. Okay? Pero tayo ay nanalo po sa arbitration ho sa The Hague. Nilitis po yung problema na yan ng international body. Pagkatapos po ng kanilang mahabang panahon na pag-aaral sa gusot na inihain po ng Philippine government, nagpasya po ang The Hague Arbitral Tribunal ng United Nations at ibinigay po sa ating mga Pilipino ang malaking bahagi po yan ng West Philippine Sea bilang exclusive economic zone ng Philippine government. Ang problema hindi natin mapakinabangan po. Bakit? Sinasakot po ng Inchikin. They invaded our territory The Chinese people, the Chinese government, have invaded our territory. Ngayon, sa tingin po ba ninyo tama ito? At pababayaan na lamang po natin? Yan po pag-uusapan natin, ha? Mamaya-maya ng konti. Pag-uusapan natin. Mahalaga pa para sa akin ito Mahalaga po sa akin. So far here, sabi ni Mr. Samonte Bernard, so far here, the vaccine in young US successful, no problem at all. Yung sa dengue naman, may mistake sa pagbigay ng vaccine. Sino ang nagkamali Bernard, sino ang nagkamali? Bakit walang napaparusahan mo yan? Yan ang sinasabi ko. Kapag hindi talaga sinuri ito mahirap na pong isakripisyo po o kaya idaan sa bahala na yung mga bata They are supposed to be the future of the fatherland. Pagkatapos hindi natin titiyakin na sila po ay ligtas. Mahirap naman po yun. Hindi bali yung mga katulad doon natin. Matitibay na ang mga buto natin. Matitibay na mga sundalo natin. Kung wala tayong mga comorbidities, kung wala tayong sakit sa katawan. Matibay talaga ang katawan natin. Kasi meron tayong likas na panangga sa anumang uri ng mananakop sa katawan natin. Hindi katulad sa West Philippine Sea talaga. Sinakop po tayo ng mga inchik po komunistang inchik. How shall we deal with them? May paninindigan si Bongbong Marcos po dyan. Meron din po si Leni Robredo at iba pang mga presidentiables. Pero mamaya po, we will confine our discussion sa palakin ni BBM at palakin po ni Leni Robredo. Tignan natin kung sino po sa kanilang dalawa ang tama. Tandaan lamang ninyo kung pareho silang tama, mamili na kayo kung sino sa kanila ang isa isusulong ninyo. Pero kung isa sa kanila mali, may hirap naman po yun na ipamigay na natin ang ating teritoryo sa mga Tsekwa. Mahirap po yun. Manindigan. Yan ang sinasabi ko. Manindigan na tayo. Dito tayo sa tama, dito tayo sa totoo. Okay? Areglado. Go Leni Robredo, win it! Hindi mananalo si Leni kung hindi tayo kumilos sabay-sabay. This is the day to fight for truth and justice. At dito na po natin simulan ang totoo na laban para sa ating bansa. This is not for Leni alone, mga kababayan.
This is for the entire country, for the entire Filipino people. Nagmamahal po ng katotohanan, nagmamahal po ng tama. Hindi po sinungaling, hindi po magdarakaw ang dapat manatili na manunungkulan sa atin. Huwag naman po sana. Huwag po mangyari yan. Okay? Felisa Malimbiran, good evening po. Magandang gabi, Ma'am Felisa. Junior Dal, bro, sa bakuna ng mga bata, wala kayang side effect sa mga may weak lungs o kaya may mga dati na may sakit? Sa totoo lamang, bro, sa totoo lang, yung mga bata naman po, hindi po kaagad-agad binabakunahan yan. Meron din pong interview sa kanila before the vaccination. And that is precisely why the parents should be there para makapagbigay ng tamang impormasyon sa mga doktor. Kung merong comorbidity yung bata, kung meron pong nararamdaman na hindi tama, may sakit, halimbawa, hindi naman po kaagad-agad babakunahan yun. Pagkagalingin muna bago babakunahan. Okay? Yan ang patakaran po ng Department of Health. 5:30 a.m. here in Canada. So si Mr. Bernard Samonte po is in Canada. Ayan. 5:30 a.m. Bakit? Aga-aga mong magising. Bernard. Ganyan po ba talaga ang gising mo? Hindi ka naman natutulog. Inaantay mo lang ang ating programa na magsimula. Bernard Samonte, thank you very much, my friend. Thank you very, very much. Kasama ko po ito dito sa Sampaloc ng araw. Jimmy Tuplano, ito rin po kasama natin. Pare, dito ako sa overlooking what? The Metro Manila. Nasa ano ito eh? Nasa Antipolo siguro si parang Jimmy Tuplano. Bakit kulang itong message mo, partner? Alright. Patas balita, RA 11525, Sir Ben, hindi mandatory ang vaccine sa taong bayan. Sir Ben, tama ito. Ben, tama ito, Patas. Hindi po ipinatutupad po ang mandatory vaccine sa atin. Sir Ben, hindi mandatory ang vaccine sa taong bayan. Tama po ito. Hindi po, kaya hindi naman po pinipilit. Kanya nga lamang may mga pamamaraan po ng ating pamahalaan para yung mga nag-hesitate na magpabakuna na ho kayo. Pero ngayon, wala na ho yung ganun eh. No vaccine, no right. Dire-diretso. Yung sa mga kabataan, hindi naman po sa pilitan ho ito, mga kababayan. Kanya nga lamang, there is a sense of urgency. Para yung mga bata mapabakunahan para maligtas po sila. Maging safe po sila sa virus na ito. Okay? Meron naman pong tumutulig sa vaccination against mga children, pero antabayanan natin yung temporary restraining order, kung mananaog, malalaman natin kung ano ang gagawin po ng korte dito. Dapat to, kasi yung sa korte naman, pinagtatagpo-tagpo ang mga protagonists at saka yung mga against, magtatagisan sila ng katotohanan sa sala ng judge, and the judge will finally render a verdict, go or no go. Yan naman po ang magandang mangyayari dito kung itadaan po natin sa korte. Yung mga eksperto natin sa kalusugan at saka all those involved or concerned dito po sa vaccination program of the government, lahat po ng kanilang mga sides will be heard by the hukuman. Maganda naman po ito na masuri na mabuti. I would like to see our children free from any ill effect of any medicine na pumapasok po sa kanilang katawan sa kamurang edad pa lamang. Ang tinatatakutan ko lamang dito, mga kababayan, our children may not be able to sustain yung virus na i-inject po sa kanila.
to fight the virus also. Virus din. Virus to virus yan eh. Oh? Virus to virus. Live! Live virus yan eh. Ay, naku, Panginoon ko po. Anyway, tama. Salamat po, Patas, ha? 11525 is the, yung tungkol pala sa bakuna ito. Na hindi po mandatory. Hindi po mandatory ang pagbabakuna ho dito sa Pilipinas. Alright. Bom Aquino is watching now. Magandang gabi po. God first. Willie Espiritu, ang gwapo ng BSC. Magandang gabi po. Ed Bausa is also watching. Watching na po Tata Ben and Miss Lynn. Kokok Giovanni Pinuela watching. Good evening, Sir Ben. Hi, Ma'am Lynn. And hi to all. Yan. Kumusta po ba ang pagbabakuna ng mga bata ho dyan sa New Jersey, dyan sa USA? Marami na po ba talaga ang mga kabataan ang between 5 to 11 years old ang nabakunahan po dyan sa USA, Kokok? Please give us an indication kung talaga marami na po ang mga nabakunahan na mga bata. Okay? Watashiwa. Watching. Good evening po, Sir Ben Paipon. Hello po, all viewers. Stay safe po, everyone. Ayan. Bernard, doon tayo sa nagbabayad ng buwis. Huwag sa corrupt candidates. Filipino-Canadian. All-out support for Leni Robredo and Kiko Pangilinan. Oh, that's a comment coming from Mr. Bernard Munoz Samonte, coming from Canada. Ikaw ba Canadian ka na, Bernard? Double citizenship, dual citizenship na ba? Angat buhay lahat kay Leni, sabi po ni Watashiwa. Kulay rosas ang bukas. Oh, galing ah. Kulay rosas ang bukas. Oh. Ayan, oh. Proud ka-camping here po, sabi ni Watashiwa. Alright. Maraming salamat po talagang with all the love. Sabi po ng mga tumutulig sa kay Leni, ang kulay ng rosas red. Bakit? Red lamang ba ang kulay ng rosas? May pink ka. May white pa. Oh, bakit? Gusto nyo suluhin? Ay, nako. Armando Linaw, Candas. Leni at Kiko po tayo. Thank you very much. Oh. Sa tingin ko, hindi po kayo magsisisi. Kung si Leni at Kiko po ang magiging presidente ho natin. Itong dalawang ito wala pong record na masama sa taong bayan. Sa totoo lamang walang record na masama. Dito na lamang po tayo sa record. Pagnanakaw, pagsisinungaling, wala ho silang ganyan eh. Pagtatrabaho, talagang makikita naman po ang performance nila. Ravilo Olivar is watching. Watashiwa help and protect VP Leni Herona Robredo. Yan. Ed Bausa. Unang salvo ng kampanyahan sa mga presidentiables. Kanya-kanyang gimmick ang mga kandidato sa national position. Merong nagsasayaw sa entablado kahit na humihingal na hindi pa hindi pa awat. Mapansin lang ng mga botante. Ha? Ay, nako talaga. Gumagaya kay, Revilla. Si Bong. Ha? Nagbudol yun eh. Budot. Pero wag ninyong kagaya
papayain si Bong kasi ano yan eh. Artista ho yun eh. Hindi yun. Si Harry Roque naman, hindi naman. Ang laki-laki na ng tiyan mo, partner. Papansin ka lamang ng mga butante. Ha? Sasayaw. Pag-speech ka na lang kasi diyan ka magaling. Spokesman ka eh. Di ba? Kumbinsin mo ang taong bayan sa pamagitan po ng pananalita ng totoo. Oh? Maliban lang kung wala nang katotohanan ng sinasabi, magsayaw ka na lang, baka sakali meron kang meron maligaw na maniwala ko sa iyo, no? Ha? Eh si Bong Revilla, gwapo yun eh. Naiba yun eh, naiba yun eh. Kahit hindi mag-speech si Bong, nakita mo lang mukha nun, ay okay na. Anyway, watashi wa anatao. Haha, totoo po yun. Ay, naku talaga naman. Oh, alright. Alright. Sige, dyan muna tayo sa mga, ano ba yan? Mel, BBM, Ben, militante for president. O talaga, este sumet. Mel, kanino ka ba talaga? Ha? Kanino ka ba talaga? Ha? Magpakatotoo ka na, ha? Unang salvo ng kampanyahan. Okay. Sabi po ni, ni Ed Bausa, talagang wala nang ginawa yung mga ibang kandidato kundi sumayaw. Oh. Kinauso kasi ni Bong Revilla Budot eh. Ha? Budot. Ha? Budots. Ayan, Budots. Eh, nanalo naman talaga. Oh. Kahit na meron pong record din naman, ay, anak ko talaga. Ito ha, mga kabayan ko. Ito kasi napapansin natin, sa panahon nito ng kampanyahan, nandyan pa rin po yung mga may kaso. Okay? Alam na po ninyo mga ito. Marami po ang talagang gumawa ng hindi tama po sa ating gobyerno. Sana ho, magiging, hindi naman po judgmental ho. Kung hindi, yun yung bang sa ating sariling pagtutuklas, makikita ho natin kung ano yung tama at hindi tama ho. Sana ho, pagka nakita ho natin yung totoo, through our own research, ano yung tama na dapat po natin gawin, dito tayo ho. Kasi yun ang tama ho eh. Ang atin po eh, di ba, gusto natin gumanda naman po ang Pilipinas. Gusto natin gumanda po ang buhay po natin mga Pilipino. Gusto natin mawala na ho yung mga NPA, di ba? Ha? Wala nang giyera-giyera o dito sa atin. Wala nang rebelde o dito sa atin. Every happy po ang Pilipino. We address the problem of the communist rebels in the mountains as we address the problems brought about by this Chinese communists in our territory. Di ba? Ito po ang dapat po natin pagtuunan na ng pansin. Dapat tagal na ho tayong nalugmok po sa kahirapan. Hindi pa tayo gagalaw ho ngayon. Mahirap po ito. E lalo na ho ngayon. Tumatanda na ho tayo. At Bausa, ilang taong ka na ba dyan? Paring Ricky Tisoy. Oh? Malapit na ho tayong yayao. Hindi pa tayo magagawa ng mabuti para sa susunod na salinlahi. Eh, sino ho itong susunod na salinlahi? Hindi po ba? Mga anak din ho natin. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Dapat po ipaghandaan natin itong susunod na salinlahi. Yung mga anak ko natin, mga apo natin, they will reap whatever work we had started here. Kung meron po maganda po ang kanilang aanihin. Pero kung wala ho tayong naipunla, wala po silang aanihin. At yan po ang napakalungkot. Paglaki po nila, malalaman na lamang po nila, Lo! May buhay ka pa. Lolo! Dali lang. Bakit ganito ang buhay namin?
nga pala akong ilaw-ilaw ho, mga kababayan. Alam po ba ninyo yung mga ODET victims ho? Baka wala pa po silang mga ilaw-ilaw, hindi pa kompleto ang ilaw-ilaw po nila. Bakit? Kasi hindi po pinag-aaralan talaga ho yata eh. Kahit gaano katibay po ang poste na itatayo ho natin, walang binesa ho yan sa isang matinding bagyo. Katulad po ni Odette, nagtumbaan po ang mga poste. Alangan naman ho na ilalagay na lang parang madaling hindi ho eh. Hindi po kanya nga lamang po. Yung lakas po ng hangin ng bagyo, hindi po kayang sagupain po ng mga poste ho natin. So ano ang dapat hong gawin dito para every time may bagyo, wala na tayong problemahin sa kuryente. Ano po bang dapat gawin ho dito mga kababayan? Sa tingin ho ninyo, para hindi na tayo mag-aalala na kapag kami bagyo, mawawalan tayo ng kuryente. Ay hindi po ba? Kailangan na ho natin hanapin po yung solusyon. At ang solusyon, baka mas mabuti po, idaan na ho natin sa ilalim ng lupa ang mga kable ho, gawad ng kuryente ho. Hindi po pwede ho yun. Pagka bumagyo, hindi naman po masisira yung poste na wala ng poste ho. Kuryente. Pwede mo namang pwede mo nang sementuhin ho yung paglalagyan ng kawad ho ng kuryente ho eh. I know engineers can plan that out. Kaya ho nilang gawin ho yun. Pero nadinig ko minsan na nag-uusap po ito mga inhinyero ng DPWH. Ang problema ho namin dyan, sabi po ng isa, yung pagbabayad doon sa mga right of way. Kasi pagka dinaanan nga naman ng kawad ng kuryente ang lupa mo, syempre maniningil ka. At ito po ay ginagawa po ng iba na mga inhinyero at project directors po ng DPWH. Pinagkakakwartahan ho nila. Hindi po nila ibinibigay ang para doon sa mga may-ari ng bahay. Kanya hindi po nila natutuloy yung tinatawag na pagbabaon sa mga kawad ng kuryente. So what is the problem here, my friend? Ito po ba'y naiisip po yung mga natin? Yung mga presidential natin? Sa tingin ko, hindi. Walang halaga ito sa kanila eh. Bakit? Kung ano yung kikitain nila pagka naging presidente nila eh. Ganyan kakorap itong mga yung iba po na nandyan sa kumakandidato ngayon. Nakakaawa po ang Pilipinas. Sana pumili na tayo po mga kababayan. Mantakin ninyo, tingnan ito. Ito problema talaga. Tingnan ninyo yung ODET victims. Mahigit ng 1 buwan, nang dumapo po yung bagyong Odette. Maraming lalawigan at mga munisipyo, mga barangay, ang talagang totally washed out. Mga kababayan natin, wala po silang bahay. Natumba ho. Hanggang ngayon po, wala pa po silang bubog. Wala masilungan. Madidinig po ninyo sa mga mamamayan na biktima ni Odette. Nananawagan pa rin po sila, pero ang dami na natin. Ang dami na nagbigay. Ang gobyerno hindi ko maintindihan kung anong ibinigay. Bakit yung mga biktima, mga biktima ni Odette, hanggang ngayon wala pang bahay. Wag na yung bahay, yung pambubong na lamang po sana. Yung marami po sa mga kababayan natin, nandiyan pa po sa mga evacuation centers po. So what is happening? Ano bang nangyayari talaga? Ang
daming nangongolekta pero walang nakakarating yata ako dun eh. Sorry but hindi po ako nagpaparatang ho sa mga may mga gandang loob na talagang tumutulong sa mga biktima ho ng bagyo o mga calamities po. Pero kung papansinin ho natin, mahigit ng isang buwan pero karamihan po sa mga biktima wala pang masilungan. May pagkain. Pero wala sila masilungan. Anong importante ho sa kanila ho, mga kababayan? Anyway, watashi wa, paano po pag si Robin Padilla na makipagbaril-barilan po siya sa entablado? Kasi yun po yung talent niya. Hindi lang makikipagbarilan, no? Makikipag-boxing, makikipagsuntukan. Ha? Action star ho si Robin Padilla ho eh. Action star. O nga naman, no? E di, panoorin ho natin. Pero, alam po ninyo, nasa atin pa rin ho yan, mga kababayan. We cannot stop them from, kumandidato. Gusto nilang kumandidato ho eh. Di ba? Karapatan ho nila yun eh. That is within the bounds of our Constitution ho, mga kababayan. Kanya, ito napapag-usapan nga po sa mga debate ito. Gusto ba ninyong baguhin po yung mga requirements, qualifications ng mga presidentiables? No? Mukhang yung mga presidentiables ayaw nilang gawin ang provision ng ating saligang batas. Kasi po, karapatan po ng bawat isa na umirit po kung saan niya gusto maglingkod. No? Pero tayo mga mamayan, tayo ang susuri sa kanila. Tayo ho ang hihimay ho sa kanila. At tayo ang kikilatis ho sa kanila. Pagkatapos po natin sila kilatisin, siyempre po, manindigan po tayo. Ito po ang tama. Ito po ang totoo. Hindi po sinungaling ito. Hindi po mangungurakot ito. Hindi po magnanakaw ito. Dito tayo. Laban po ako dyan. Di ba? Okay. Marites Senova, magandang gabi po, Ma'am Marites. Ito si Pinsan. Ha? Magandang gabi po. Ha? Magandang gabi. Los Unidos Oventeos, watching. Good evening po. Kaben. God bless. Sabi po ni Los Unidos. Pag kampanyahan, naglalabasan po yung kanya-kanyang talent ng kandidato para mapansin po ng mga botante. Kaya tayo po, be wise lang po tayo, huwag po papadala sa mga gimmick nila. Dapat yung karapat-dapat at tapat sa bayan sa ating bansa talaga ang iboboto natin. Yan po ang panawagan ni Watashi wa. Yan, oh. Watashi wa is a moniker. Yan po ang kanyang tawag sa kanyang sarili. But, he has the name of himself. Oh. Ed Bausa, kaya pala ginagaya ni spokesperson Harry Sibudot, Bong Revilla. Pero mukhang di uubra ang kanyang pakulo. Wala tayong magagawa dyan, partner. Huh? Kaya mo siyang umindak-indak sa entablado. Karapatan din niya yun eh. Oh? Gimmick niya yun eh, para mapansin. Oh? Alam naman po ninyo, pati ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang itinataguyod ang kandidatura ni spokesperson Harry Roque, pero hindi alam ni Harry Roque, ito po a kiss of death for him. Ed Bauza, Eve M. Ramos. Oy, nagising na po si Ma'am Eve. Good evening, Your Honor, please Ben, Miss Universe, Ma'am Lynn, to all BSC family. Stay safe, God bless us all. Ayan, si Ma'am Eve Ramos. Good evening, Ma'am. Marami po nagdo-donate pero di po nakakarating kasi yung mga collectors may bulsa daw po sa balat doon po na ilalagay. Ako. Ito na ang pinakamasaklap po sa lahat. Double whammy ho ito eh. Yung mga biktima
biktima na nga po ng bagyo, biktima po ng mga kawatan. Yung mga nagbibigay, naniniwala ho sila na makakarating sa paroroonan yung kanilang ibinibigay. Pero sila din po ay biktima ng panlalansa, panloloko. This happens so mga kababayan. Nakakalungkot. Hindi na tayo nakawala sa ganitong pag-uugali. Sana ho, katulad po niyan mga biktima ho ng bagyo. Paano ba naman, kaawa-awa na nga sila. Biktima na nga po sila. Bibiktimahin pa po natin. Anong konsyensya po yan? Oh, anong konsyensya po yan? Anyway, iwanan ko po yan sa inyo, mga kababayan. I know most of you must have said something for our victims in Odette, or past calamities po. Alam ko po, marami po nagbibigay talaga at maraming naniniwala. Pero napapansin ko lamang po itong kay Odette. Napakatagal na po na naghihirap po mga ito. Pero bakit po inaabot ng ganito samantalang? Dami-dami na po nai-report po sa media, sa social media, mga nakukolekta na po. Millions of pesos have been collected. I do not know saan po napupunta mga ito. And I don't want to blame anyone, okay? And ayaw ko naman kung yung bang na-discourage po yung mga kababayan natin na tutulong po sana. Please, help our people. At naano ninyo, masakit po sa mga kababayan natin ang maging biktima po ng bagyo. Mahirap po, lalong-lalo na wala kang bahay. Yung kapirasong bahay na itinayo mo sa pamagitan ng dugo at pawis, sa isang iglap lamang po ay mawawas out. At wala ka ng pagkukunan po ng magpapatayo pamuli. And then you will be sleeping, under the elements of nature. Umulan, mababasa po ang mga damit po ninyo, mababasa po ang katawan ninyo. Mabuti po kung kayo lamang po mag-asawa. Paano kung may mga anak pa kayo, mga maliliit? Masakit po Nasakit po Primarily, this is the responsibility of the government po sana At ito po ang dapat pong tugunan ng ating po mga presidential boss. Pag-usapan nila. Dapat po ito pinag-usapan sa debate ito. Pero we were not there. Hindi po tayo pwede magtanong. Anong iniisip po ng ating pamahalaan ngayon? Department of Disaster Resiliency. Oh, really? Magagawa na raw po ng isang departamento with all the people sa Panginoon ko po, mga kababayan, do not need that. Ang kailangan natin dito ay tapat at competent na mga public officials who shall man itong pagbibigay po ng ayuda sa ating po mga kababayan. Hindi naman po mahirap na gawain yan. Mahirap po kasi mahirap pong pigilin ang pagkagahaman. Yan ang problema po natin. Hindi po natin kailangan ng maraming departamento para pamahalaan ang mga gawain pang paglilingkod bayan Itong ginagawa, panggastos lamang yan. Ang dami na pong mga departamento dito. Pero yung talagang gumagawa para implement yung para sa mga taong bayan na biktima ng calamities and disasters. Ito dapat pupunahin. Dapat punahin po ng ating gobyerno. Maglagay po ng tao na mapagkakatiwalaan. I do not know paano natin gagawin ito. But we need a competent and honest president po para magawa ito. Para maisagawa po ang para sa taong bayan. Matagal na tayong nakakaawa. Umaasa po tayo sa wala.
The Philippines is rich. Mayaman po tayo. Ang dami po nating pera. Pero walang nakakarating sa ating mga kababayan. Pinaghahatian po ng mga buhaya sa ating gobyerno. And that is a reality on the ground. So, paano ho tayo? Kung ang ating susunod na Pangulo uli, kasimpagsik mo ng mga nakaraang mga tagapamahal. Where do we go from here? Medyo mahirap-hirap po ito, mga kababayan. Kanya, it is the responsibility now of the Filipino citizenry. Tayo ho yun. No? Tayo po yun, mga kababayan. Pag-isipan po natin ano ang mabuti para sa ating lahat. Watashiwa. Marami po nagdodonate pero di po nakakarating. Kasi yung mga collectors may bulsa daw po sa balat. Doon po na ilalagay. Mercy Ong, Jomay Maymar, and 5 others are watching with you. Melissa Malibiran is also watching. Jomay, Tony Salaw, and family nanonood din po sa atin sila. Okay? Maraming salamat po, Ma'am Jean, and the rest of the family. Meron pong gusto ko pong pag-usapan natin dito, kababayan. Wala na po sa COMELEC si Madam Rowena Guanzon, Commissioner. Nag-retire na po ito, di ba? Siya po ang dating presiding officer ng Division 1 sa disqualification case. February 8 na po. Wala pa pong desisyon ang Division 1. May bagong chairman, merong presiding officer po ng Division 1. Commissioner Inting daw po. Hindi ko alam kung kailan po nila sisimulan po ang pagdinig muli. Ganon din po ang COMELEC and BAC. May disqualification case din po ito. Decided already by Division 2, but petitioners brought it up to the Commission and BAC at hanggang ngayon po nakabitbit. So, two cases yun, two divisions po sa COMELEC. Hanggang ngayon po, nagsimula na po ang official campaign period. And it will only take, 2 months for the campaign. And election na yan. Hindi pa po matatapos ang disqualification case para kay BBM. There is no sense of urgency. But I think, ano ito mga kababayan? Nalalagay po sa masamang itsura ang COMELEC sapagkat sa tingin ng taong bayan, ang COMELEC na babayaran, nadidiktahan Pagka ganito ang nangyayari sa constitutional body that looks after election in the country na nababayaran may bakulaw na nakikialam. What kind of anong saysay po na magkakaroon pa tayo ng eleksyon? Bakit hindi na lamang po natin ibigay sa kanila? Di ba? Labo-labo na. Pero masama Hindi tama Kasi we are not a citizenry of fools. Na hindi naman po tayo mga bobo na hindi nakakaintindi ng mga regulasyon. Unfortunately, constitutional bodies like the COMELEC, ito ang nawawalan po ng delikadesa Can you imagine? January 15, palagay na lamang po natin. Dito po nila nagpapasyahan na ilalabas po ang desisyon ng Division 1
on January 17. Oh. Hindi nangyari, nagkaroon po ng gusot hanggang sa dumating po ang February 8 campaign period na po, official campaign period. Wala pa pong desisyon. Yung Comelec Commission, nagagawa po sana ng desisyon. Hindi ko po alam kung ginagawa po ang kanyang trabaho. Pero sabi niya, hindi pa raw niya pinag-aaralan pa raw niya ang kanyang desisyon. Ay, yung desisyon na isusulatin po niya. Oh? Pinag-aaralan pa lamang po niya. Tanong po ni Tata Bir, how long does it take for a commissioner to write a decision as simple as nagsinungaling ka ba? Yan lang naman ho ang sasagutin ho dito eh. Nagsinungaling po ba si Bongbong? Para i-disqualify po siya ng Comelec. Yan lang naman po ang pagpapasyano dito eh. Nagsinungaling po ba si Bongbong sa kanyang COC? May mga katanungan ho kasi doon ho. Ikaw ba na-convict na po? Meron na po bang conviction? Ikaw ba nakasuhan na po sa korte? Ang sagot ho ni Bongbong wala, hindi po, hindi. Obviously ho, mga kababayan, nagsisinungaling Yan po sinasabi po ni Madam Rowena Guanzon. Simple question ho, nagsinungaling ka ba? Ikaw ba nakasuhan na? Ikaw ba convicted na po? Ayun. Yung mga nga po mga kababayan ho, ito mga kumukuhaan ng bar examination. Ang ilan sa kanila, ayon po kay Chair Justice Leonet, siya po ang tagapamahala ng bar examination, pinalaga po ng Korte Suprema po ito. Tahasan po niyang sinabi na yung mga lumabag sa honor code for lawyers, disqualified po sa bar examination. Hindi ko lamang po alam kung ilan ang mga disqualified. But there were some bar examinees who have been disqualified and were barred from taking the examination. Bakit? Nagsinungaling po sila Hindi sila nagsasabi ng totoo Lumabag po sila sa mga alituntunin po na naaangkop po sa pagsusulit, pagkuha po ng examination ng bar. For simple reason of dishonesty, they were disqualified. But that is the law, mga kababayan. That is the law. Bakit po ang Comelec? Hindi nila magawa ang nagawa ni Justice Leone. Justice Leone. Meron pong palabra de honor. Ibig sabihin, kung ano yung batas, yan ang patutupad. Ang Comelec, hindi po Kung ano sinabi ni Bacolao, yan ang susundin nila. Ito po ang napakasama sa ating lipunan, sa ating demokrasya po, mga kababayan. Ito po ang magdudulot ng kapahamakan para sa atin. It will do us no good in the future pagka ganito po ang namamayan. Simple question of, were you convicted of tax evasion? O kaya convicted by any court? Yes or no? Yes or no lang naman ang answer mo dito Iyan ba naman ang hindi matutunang isulat bilang isang desisyon? Ito po ba'y lumabag sa batas o hindi? Wala naman pong kasama kung sasabihin lamang po niya, hindi po lumabag. Okay, that's your decision. Ngayon, kung may mag-petition, you go to the upper court. File a motion for reconsideration, pag-usapan po muli doon. Pero ang mahalaga umaandar po yung kaso. Hindi katulad ngayon, hindi na umaandar. Ibig sabihin po ba nito,
Hindi na pag-uusapan ang disqualification case labang kay BBM. Samantala ho, may dahilan para sa mo ay ma-disqualify. May dahilan po eh. Otherwise hindi po bibitinin ho ng COMELEC ang decision-making process po kung walang nilabag si Bongbong Marcos. Ayaw nila maglabas siguro ng desisyon sapagkat mahihiya po sila na mali ang kanilang gagawing desisyon. So pababayaan na lamang. But is this all right? No? Ito po ba ang tama? Hindi na po personal ito kay BBM. Hindi na po si BBM ang pinag-uusapan dito mga kababayan. It is the COMELEC that is being questioned here. Bakit hindi kayo makapaglabas ng desisyon tungkol dito sa disqualification? It has been isang buwan na ho eh. Simple decision as si BBM pa nagsinungaling. Yun po ba mahirap pong desisyonan? Ano bang sinulat po niya sa kanyang COC? Yes or no? Kaya sa tanong na ikaw ba nakasuhan na sa korte or something to that effect, ang tanong hindi po eh. Pero convicted po siya lang RTC ng Quezon City po eh. Mahirap bang intindihin mo yun? Manitok yan. Kaya ganyan ang sitwasyon. But this is actually the problem bakit po natin sasantuhin pa ang COMELEC pagka ganyan naman po ang namamayani po dyan, Wala na po bang konsyensya? Wala na po bang delikadesa? Wala na po bang amor proprio? Ito mga COMELEC commissioners natin. Can they live with that kind of tingin ng taong bayan sa kanila mga kababayan? Magkakaroon po ng bagong mga commissioners. But before that happens, meron pang natitira. Pero bakit ito mga natitira? Commissioner Inting, ano po bang pakiramdam ho ninyo? Nalagay ho yata kayo sa hot water. Pero baka naman you are pulled to the water already. Baka nasa swimming pool ka na rin po ng pera. Kanya, hindi kayo makapagsalita. I mean, talaga mga kababayan, unbelievable po ito. Nakapag-decide na po si Justice Leonen. Disqualified na po yung mga bar examinees na nagiging dishonest, Pero ang COMELEC hindi pa po My goodness, my friends. Nakakahiya ang COMELEC dito. Kaya mabuti na lamang po si James Jimenez, spokesperson po ng Commission on Elections. Nagpabawas na po ng kanyang balbas at mga bigote. Hindi na po talagang masukal. Ay, nako talaga naman. It runs on BBM blood liar. Ay, nako. Bernard Munoz Samonte. Nandyan po si... nakikita ko yung pigi-pigi ko. Ay, nako. Ricky Tisoy is watching, Gandang gabi po. Manitok yan. Kaya ganyan ang sitwasyon. This has been our problem ever since, Pero hanggang ngayon, ganito pa rin, ang nararanasan natin. Nakakapanghinayang. Hindi ko maisip po. Kaano ba katagal, How long does it take for a commissioner to write a ponensya? Kaano po ba katagal? Sa tingin po ba ninyo, aabutin po ng 15 araw? I don't think so.
Marurunong mga yan eh. Hindi mo sila maitatalaga as commissioner kung walang alam. Di ba? Hindi nila alam ang kanilang trabaho. In other words po, mga kababayan, meron pong pumipigil sa kanila para gawin ang kanilang trabaho. And that is where Bernard Sabonte says, pera-pera lamang yan. But ano po ang pinakikita ito sa atin? That the COMELEC is a paid act. Ganun na po ba ito, mga kabayan? That the COMELEC ay tumatanggap po ng lagay. Paano na lamang ho yung mga commissioners natin na matitino? Can you afford to stay in that pit of snakes? Hindi ko maintindihan ito, mga kababayan. Ang dudunong ng mga ito, ang tataaso ng edukasyon ng mga commissioners po, nagtapos sa abogasya where there is also an honor code, my friends. May honor code eh. Ang mga abogado, and you cannot be a commissioner of the COMELEC kung hindi ka abogado. Mataas po ang pinag-aralan. Pero ito mga matataas ang pinag-aralan ang mga may pagka-demonyo po eh. Di ba? Tama po ba yun? May pagka-demonyo yata mga ito eh. Kaya nga, mabuti pa ho yung mga ordinaryong mga babayan. Kung minsan talaga maasahan mo dangan ka lamang, kulang po sa yun, karanasan po sa paglilingkod sa tao. Kanya hindi po sila nahahalan. Pero I wish pagka nagkaroon ng pagbabago ngayon, may lalagay po sa tama ang mga reforma na kailanganin po ng ating bayan. Yan po ang kailangan ho ng honest and competent public officials po sa ngayon. Dito po natin kailangan para may itamada na ho ang dapat po natin gagampanan sa hinahan. Somebody has to do it now. Hindi na po kinakailangan pag-ipagpabukas. Yan ang problema talaga ng Pilipinas. Justice system only is telling the truth, but those corrupt, too many. Masyado yata talaga marami. Nasanay na ho tayo eh. Nasanay na talaga. The COMELEC should include in election rather than appointee people. Should be the right way to choose who will be the commissioner of COMELEC. Alam po ninyo talagang ano ito eh. Dapat pong may mga pagbabago dito sa mga appointment for constitutional bodies, even the Supreme Court. Sa akin po, alam po ninyo mga kababayan, there are supposed to be 3 branches of the government equal and independent from each other. Tama? Executive, legislative, and the judiciary. Ang Pangulo natin, halal po ng bayan. Tama lamang po, citizen. Ang Senado, siyempre ho, ang pinuno ng Senado, hindi po appointed by the President. Halal po yan mula sa mga senador mismo. Ganon din po sa mga House of Representatives, mga congressmen. Although may pakialam din po ng Pangulo doon, pero ang mahalaga ho doon, nagbobotohan po ang mga congressmen para sa kanilang House Speaker. Yan ang talagang separate and independent from each other. Ang problema lang ho dito, mga kababayan, pagdating po sa Justice Department, sa Judikatura, we have here a
Chief Justice of the Supreme Court kung talagang independent and equal from the executive and the legislative bodies, dapat to, hindi po siya appointed by the President. The Chief Justice of the Supreme Court should be selected among his own peers sa industriya ng abogasya. Nasa sa kanila na yun kung paano nila iboto, ihalal, o kaya tanghalin kung sino man pong mamumuno sa hudikatura. Leave that to the iwanan ho natin yan sa mga justices of the Supreme Court, the Court of Appeals, sa mga abogado, mga huwes. Madudunong naman ang mga yan eh. But for the Chief Justice of the Supreme Court to be appointed by the President, where is the independence of the Supreme Court? Where is the independence of the judiciary dito? Saan? I don't know what is the best process po na pwedeng gawin para maitanghal kung sino man po ang Chief Justice of the Supreme Court. But I would like to leave that matter to the discretion of the people in the judiciary. Alam naman po nila kung anong gagawin nila. So maybe an amendment to the Constitution is desirable here, mga kaibigan. Kung gusto natin na magkaroon ng check and balance, magkaroon po ng tunay na independence and equality among the three branches of government, kailangan po kung sa Senado, sila mismo nag-aalal ng kanilang presidente. Sa House of Representatives, sila din po nag-aalal. Ang taong bayan ang nag-aalal sa presidente. Bakit po ang judiciary appointed by the president? This selection process should come from the judiciary mismo. That is my take, mga kababayan. That is my take. Alright, meron pong sagot po ni si Kokok dito. Kokok, I will just, I was asking for details about the vaccination of children dito po sa Amerika. Kasi yan po ang basis po ng Department of Health kung bakit tayo nagbabakuna sa mga bata. Ang buong mundo daw po, particularly ang Amerika, ay nagbabakuna na po ng kanilang mga chikiting. Ang Pilipinas hindi pa. Kanya, ang FDA, ang Food and Drug Administration po natin, authority, nag-issue po ng emergency use authorization for the vaccination of children. Alam po natin mga kababayan na hindi pa po tapos talaga ang pagsusuri ng efficacy or safetiness of this vaccine. Pero because of the virus, because of the nature of the pandemic, pinagsapala rin na ito. Ang Amerika ay nagbakuna na po sa mga bata. So tignan natin. US COVID-19 vaccines for children and teens. Source po ito, CDC, Center for Disease and Prevention. January 11, 2022. 4 years and under. Pfizer, Moderna, J&J, not available. 5 to 11, Pfizer, available. Moderna, J&J, not available. So 5 to 11 years old po in the United States of America, available po yung Pfizer at ito po ang itinuturok na po nila. Okay? Alright. 12 to 17, Pfizer available, not to Moderna and J&J. 18 years and older, Pfizer and Moderna available and no to J&J. So meron po mga bakuna na hindi pa po pwede. Pero alam na po ng mga Amerikano ano ang available vaccine at yan po ang kanilang itinuturok na po. At ito po ay meron ng emergency use authorization ng CDC po nila. Okay?
there are approximately 28 million children between the ages of 5 to 11 years old in the United States. 28 million po ang children. No? There have been 2 million cases of COVID-19 within this age group during the pandemic. COVID-19 can make children very sick and can cause hospitalization. In some situations, the complications from infection can lead to death. Possible side effects. Ito po yung side effects na posible mangyari sa mga bata. The child may have some side effects which are normal and signs that their body is building protection. Pagka sa talagang malambot pa yung bata pero nag-a-adjust na. Kaya because of the adjustment, nagkakaroon po ng side effects sa pakiramdam po ng bata. On the arm where your child got the shot, pain, meron pong pain, redness, and swelling. Yan po makikita ho natin kung nabakunahan na po yung bata. Siyempre masakit, may turok may pamamaga, pag namumula, and then swelling, pamamaga. Throughout the rest of their body, mararamdaman po tiredness, headache, muscle pain, chills, fever, nausea, pag susuka. Ayan. Sir Ben can read it live in his broadcast. Iway Ma'am Lynn. Okay. So ito na po yung pinadala po ni Coco para sa atin. And I would like to say thank you very much, Coco, for this bit of information. Pero hindi nakalagay dito eh. There are approximately 28 million children between the ages of 5 to 11 years old in the U.S. There have been 2 million cases of COVID-19 within this age group during the pandemic. So 2 million po children. Hindi pa po bakunado dito ha. COVID-19 can make children very sick. Ayan. And there have been some deaths already of children. No? Pero hindi po sinabi po ni Coco kung kaano karami na po ang nabakunahan sa mga bata sa Amerika. Pero pwede nang iturok po ang Pfizer. No? Yung J&J hindi pa po pwede. Not available Moderna and J&J not available for 5 to 11 years of age. Pero Pfizer po, pwede na po yan. Para sa 4 years and under, para sa mga mas bata pa po ito eh. Para sa mga mas bata, hindi pa available ang mga Pfizer, Moderna, J&J. Alright. Okay? Ayos. So, Coco, thank you very much. Ang hindi ko lang alam kung gaano karami na po ang mga bata na nabakunahan na po dyan sa Amerika. But I know, nagsimula na din po ang mga pagpapabakuna sa mga bata 5 years old and 11. 5 years to 11 years of age. Ayan. Kung meron ka sanang data dyan kung gaano karaming mga bata na between these ages 5 to 11 ang nabakunahan, I would appreciate it very much. Thank you very much, Coco. Maraming salamat. Malaking may tutulong ito para sa ating programa ngayong gabi. Bernard Samonte, the COMELEC should include in election rather than appointing people should be the right way to choose who will be the commissioner of the COMELEC. Ayan. Kailangan hindi po I do not know pero constitutional body ito eh. Kailangan na siguro pero may commission on appointments so dumadaan din po ito may J and ano ba ito J and Bar Council nandiyan din po yung
nasa profesyon ng abogasyo. Pero sa akin ho, I don't, the Supreme Court Chief Justice lang naman sa akin ay dapat hindi po dapat appointee ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kasi equal branches of government po yan. Dapat to independent from each other para yung checks and balances hindi po apektado. Kasi ho, kung ako ay appointee, ang loyalty ko nandun sa nag-appoint sa akin. Kasi yan ang kabuhayan ko na ngayon. Yan po ang profession ko na ngayon. Maliban lamang, katulad ko doon sa Amerika ho ngayon. Nagkakaroon na po ng tampuhan na ngayon. Kasi ho, yung mga justices, marami po sa kanila ang appointed by the former President of the United States of America. Kinabubuhian na po ito mga ito. Pero, ang support ng mga justices of the Supreme Court, mukhang nakapanig pa rin po kay Mr. Trump. I believe. Kanya ho, nagugulo po ang demokrasya sa bansang Amerika. I hope magbabago ito. Malaking pinsala po sa demokrasya ng Amerika ang nangyari po sa nakaraang eleksyon ng Amerika where the talunan na presidente which is Mr. Trump talagang ipinakala to niya na nagkaroon po ng massive cheating, fraud, electoral fraud, and so on and so forth. At yan po ang narrative po ng kanilang partido ngayon na kahit meron pong insurrection, hindi po sila naniniwala na insurrection ang naganap. Yan ang pinangangalandakan ng partido ni Mr. Trump ngayon, yung Republican Party. Sana dito sa Pilipinas, we can avoid that kind of, dilemma kung minsan yung partido po, nadadala ng isang member na may impluensya sa kanyang mga kapartido na kahit mali na ang kanyang gusto mangyari, napapasunod po yung kanyang mga kapartido Yan. So yan ang nangyayari po sa Amerika ngayon mga kababayan. I know. Coco knows this. Yung mga nandyan po sa kahit si Bernard na monitor po ito. Anyway, isipin na lamang natin na kung nangyayari po ito sa Amerika, pwede rin po mangyari dito sa atin. Talagang mangyayari po ito kung magpapabaya po tayo. Sana wag tayo magpapabaya sa mga tungkulin natin, responsibilidad natin as good and responsible citizens of the country. Okay? Jimmy Teplano, pare, watching ako. Nandito ako sa Antipolo sa may overlooking view. Ang ibig mo sabihin, nasa hotel ka na naman pare ko, nagpapahinga ka dyan imbitahan mo kami dyan para makapagpahinga din po kami. Bernard Samonte, Supreme Court should be voted by the people. Ayun, magkakaroon tayo ng maraming election dyan. Bernard? Pati mga commissioners. Sa akin lang siguro yung mga constitutional bodies, tama lamang po na meron po Commission on Appointments. Kasi pwede ang presidente ang mag-appoint, pero susuriin po ng houses, both houses. Pwede rin. Pero yung Justice of the Supreme Court, for all intents and purposes, this should be separate from the office of the President. Hindi dapat i-appoint ng Presidente ng Pilipinas ang Chief Justice of the Supreme Court. Yan. Ako, matindi ito. Kokok is watching. Kokok, thank you very much. Junior Dal, bro, pagdating sa pera, marami ang tatalino na nagiging bobo at naduduling pa
nalimutan ng kanilang sinumpaang propesyon. This is true. Very true. Junior. Nakakalungkot to. Pero human nature eh. Some of us cannot control our greed. Hindi natin makontrol. Hindi natin matemper ho ang lust. L-U-S-T. Hindi natin nakokontrol po yung damdamin na kumita ng malaking halaga ng pera. At the expense of our neighbor. At the expense of our people. At the expense of the citizens. Alam po natin nakakasira po sa samahan. Alam po natin nakakasira po sa ating komunidad. Pero como pabor sa atin personal, no? Kaya pagsarili. Kasi huda kung anong sabihin po ng iba. Basta't ako, marami akong pera. Yan ang namamayana sa isipan ho natin. Tell me if that is not true. When the time comes na dumating po yung limpak-limpak na pera sa harap mo. Ibibigay sa iyo, pero ibebenta mo ang iyong dangal. Will you sell your honor? Yan, no? Ang napakatinding. For some, napakadali magdesisyon eh. Nandiyan na sa harap ko, hindi ka pa kukunin. Nako, ganun eh. Marami po sa atin ang ibebenta po ang ating kaluluwa just for the sake of money. I cannot blame you. Hindi natin sisisihin po yung iba, pero ipananalangin ho natin, mga kababayan, na umiral po sana sa atin yung pagkamaka-Diyos din ho natin. Naniniwala po tayo sa Panginoon, di ba? Naniniwala ho tayo na may Diyos. Pero kung sa paniniwala ho natin, hindi natin susundin ang kanyang kautusan, parang hypocrisy na ho yun eh. Hindi na totoo ang ating buhay. Hindi totoo ang ating buhay. Nagkukunwari na lamang po tayo. Pero, ang masakit nito, akala ho natin, makakaligtas ho tayo sa ating pinapaniwala ang Diyos. Yun eh. Di ba? Kanya, yung dangal yung reputasyon, yung honor, ay napakala. Sana ho, kung walang mapipinsan, nandiyan lamang po yung pagkakataon, na yumamang ka naman, walang masasaktan, no problem eh. Walang problema ho eh. Pero kung yung pera ho na yan, nasa harap mo na, galing sa nakaw, alam mong galing sa nakaw, alam mo kung sinong nagnakaw, na iwanan lamang sa harapan mo, anong gagawin mo? Ayan. Ito nangyayari na ngayon. This is what is happening in our country today. Kaya hindi po tayo buusad. Hindi po tayo buusad. And this has to be changed. That is why we need honest people. Kailangan na natin ang mga tao na may konomi sa kanilang sarili. Marami pa naman ho. Marami po sa mga kababayan na natin. Yung mga nandiyan po na kumakandidat, meron po sa kanila talaga. May honor, may dignidad, may dangal. Makita natin sila. Ang pilitin po ang kanilang magandang layunin para sa atin. Ang pilitin, ipaglaban po natin sila hanggang sa pagtagumpay po tayo. Sana wag po tayo mahihiya na ipaglaban kung ano man po ang tama. Kung ano po ang totoo. Ito po ang expected of
as responsible citizens. Naniniwala po sa Diyos. Ito po ang ini-expect po sa atin ng ating mga kabayan na meron din pong paniniwala sa ating Panginoon. Sa Kanya po, sana po, bago natin kalilimutan as we go through the process of this election po, nandyan na po, nakalantad na po mga kumakandidato sa atin. Ilatisin ho natin sila. Bago tayo mahiya na magtanong, wag tayong mahiya na hanapin ang katotohanan po. Dahil ang katotohanan lamang po ang magbibigkas. Okay? Ariglado. Bro, sabi ni John Yordal, pagdating sa pera, marami ang matatalino na nagiging bobo at naduduling pa. Nalilimutan na ang kanilang sinumpaang profesyon. Very true. Oh? Mel Rodelio Militante. Leaders know what they stand for, what they believe in, and what they have unwavering commitment to. It is about their values, and also more than that, it is those guiding foundations, beliefs, dali lang ha. Seymour. Hindi pa. Ang hirap naman ito, nawala na tuloy. Ayun ako talaga. Pagka Seymour, nahihirapan po ako masyadong malaki daw po yung aking sana. Ayan. Sandali lang ha. Ayan o. This component of courageous leadership builds positivity and possibility in the conversation with others and creates choices for the future. This mindset allows leaders to focus on what they stand for rather than what they are against. Ayan. Okay? Lakshmi Cheska Alarcon. Hello. Hi. Hello po. Watching from Quezon City. Cheska Alarcon. Magandang gabi po. Junior Dal, hindi kaya pwedeng anak muna ng mga Chekwa ang bakunahan. Hintayin muna kung may side effect. Nako talaga naman. Cheska Alarcon, this is nice. Thank you very much. Is this your first time to watch the program? Maraming salamat. Sana po i-like and follow po ninyo ang ating page. Ito po yung Broad Streamcast Communicators. Ulitin ko po, Broad Streamcast Communicators. And our program is Your Honor, please. Okay? Cheska Alarcon. Merci Ong. Good night na po, Kuya Ben. Nakatulog po ako. Okay lang. No problem, Ma'am Nurse Yong. Melito Rodelio Militante. Service, in short, is not what you do, but who you are. It is a way of living that you need to bring to everything you do if you are to bring it to your candidate interactions. Ayan. Galing naman ni Mel. Ed Pausa is watching. Benjamin Alejandro watching din po siya. Hanggang ngayon, thank you very much, Benji. Padre, one of these days talaga mag-meeting na tayo sapagkat kailangan ng pagandahin natin ang ating platform sapagkat marami po tayong gagawin po para sa ating mga taga-subaybay. We owe them so much. No? We owe them so much.
pala yung Christine Dacera case. Dismissed na po. All cases involving the Christine Dacera ay wala na. Na-dismiss na po. Okay? Nareglado. Ako. Pakiusap po ni Mr. Jimenez ng COMELEC kahit na medyo wala na tayong pag-asa ho sa COMELEC, ay pakiusap po sila na kung meron daw po kayong nakikita nag-vote buying, ipaabot alam sa kanilang tanggapan. Hoy, ayusin muna ninyo yung lagay-lagayan ho dyan sa COMELEC, bago kayo humingi ng saklolo sa taong bayan. Prove to us, sana, prove to us that you are really working hard para sa isang honest, orderly, and fair election. Hindi katulad ho ngayon. Ano nyo makakapag-cooperate ang taong bayan? Simple decision of disqualification, hindi nyo magawa-gawa. Nakakaiyak po talaga ang COMELEC. Ang mga opisyales po ng COMELEC natutulog ho sa pansitan. I'm sorry to say this. But how is it possible that they cannot decide on... Okay lang naman ho ng taong bayan ho eh. Wala naman po silang hinihingi po sa inyo eh. Decide, just decide what is right. Kung hindi po sang-ayon ng taong bayan, magpipetition po sila, upper court, katulad po sa second division. Walang problema. Pero decide para hindi po mahuli ang lahat. Di ba? Ay, nako talaga. Siguro naman po sa mga ilalaman ng messages ko, alam mo na kung sino ang iboboto ko. Babalikan ko ito mamaya, Mel. Kasi talaga namang may pahiwatig talaga eh. But mamaya babalikan ko ito. At bukas sa pagbabalik ko natin dito, sasabihin ko na sa iyo kung sino ang iboboto mo. Okay ba yun? Ha? Alright, ho. Kiusap ko lamang po sa ating lahat bago tayo magbukas. Ayun po ang simula talaga. Sandali lang. Meron pang kahabol si Coco. Updates. As of February 2, 2022, 8.6 million U.S. children ages 5 to 11 at least received one dose of COVID-19 vaccine. Wow! Grabe naman ito. 8.6 million children in the United States. 6.2 million 5 to 11 are fully vaccinated. Wow! Representing 30% of 5 to 11 years old. 13.9 million U.S. children and adolescents ages 12 to 17 are fully vaccinated. Have a nice evening to all. Kokok, thank you very much. This will help the Philippines conquer the hesitancy for children. And akin, yung apprehension ko mababawasan na. Nabawas. Can you imagine, 8.6 million first dose na po sa mga children. Pero fully vaccinated children, 5 to 11 years old, 6.2 million. And wala naman pong report of adverse effects. Not much. Okay? So, napakaganda po na balita ito para sa ating bansa, para sa pagpapabakuna sa mga kabataan. Okay? So, this report from Kokok, I well accepted, Kokok.
Thank you very much. Maraming salamat po. Sana ikaw ang nag-report live dito sa ating programa. But alam mo naman, may mga deficiencies pa po tayo. That will happen very soon. But in the meantime, maraming salamat talaga sa pagpapadala mo ng kalatas nito. Thank you very much, Kokok Giovanni Inuela. Okay, wala na po tayong oras po sa kabuuan ng ating paglilingkod bayan. Pero before we go, gusto ko po sanang ipaglaban ho natin ang anumang paninindigan na nabubuo na po sa atin. I know, nakapili na po tayo. Yung iba naman po ay hindi pa nakakapili. And so on and so forth. Merong pang-agam-agam, parang bakuna ho dito. Parang may agam-agam. Let us search for the truth. Let us search for the tama. At dito natin ipaglaban kung nakita na po natin ang totoo at kung ano ang tama. Ito ang magdadala po sa atin sa tagumpay sa hinarap. Ito po ang magbibigay ng magandang bukas para sa susunod na salinlahi. Ang susunod na salinlahi ay walang iba po kundi ang ating mga anak at mga apo. Okay? Maraming salamat po. Hanggang bukas, alas 8 hanggang alas 10 po ng gabi sa ating Your Honor Please. Maraming salamat po sa nag-participate dito po sa ating programa. Ben Paipon here. Say thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.